Di na rin to kompleto kasi may mga first years na bago. So, skip na natin to. Mga residents. Mamimit nyo din naman sila kapag pumasok na kayo doon. So, attendance, firstly, nasa ano yan? Ay, ano pala, yung pedya natin sa ward, 3rd floor. So, pagkapasok nyo ng ward building, sakay kayo ng ELEV, 3rd floor. Paglabas nyo ng ELEV, kakaliwa kayo, yun na yung west wing. So, dire-diretso lang kayo. Pinakadulong floor, andun yung pedya office. Tapos, sa loob ng office, meron dyang yung estante. Yan. Nandyan yung attendance. So, naka-folder lang siya. So, magsa-sign in kayo. Sulat nyo yung name nyo, tapos sign in, tapos kung anong post kayo. Tapos, papatrodat nyo yun sa first years, usually. So, kada sign in, kailangan may trodat ng resident. Tapos, sign out, tatrodatan din ng resident. Tapos, ito yung referral logbook. Mamaya ko na lang i-explain. Tapos, GC. So, bali may 3 GC pa kayong, pagjo-joinan. Di ko alam kung yung PGI na yung mag-a-add sa inyo. Pero ito yung main GC. Ngayon, ang name na niya is Pedya Rotators. Kakabago lang ni Doc Jean kagabi. So, ito yung nandito lahat ng people. Tapos, dito mostly sinasend yung ward errands. Tsaka dyan isasend yung attendance kung sino yung mga duty per post. Tapos, itong Nico Rotators naman, nandito din kayo lahat. Pero, ang mostly chinachat dito is yung pag merong ECCS or merong table, dyan kayo mag-update. Tapos, dyan nyo rin isasend yung mga baby bundle. Mamaya explain ko. Kapag may nanganak ng NSD or CS, sasend nyo yung 3 photos ng baby bundle dito sa GC na to. Tapos, itong OB-Pedia naman, yung admitting slip lang ng baby na may outcome, yung isasend nyo dyan. Tapos, ito, maternal data sheet na GC. Kasama din sa baby bundle, isasend nyo din yan. Okay. Schedule, ito. So, merong 3 post sa TMC Pedia. Pre-duty, duty, tsaka pseudo. So, pag pre-duty, ang OPD, 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok. Pag pre-duty ka ng ward and NICU, technically 8 a.m. ang start ng kilos mo, pero ang time in nyo is 7. So, kasi malilate kayo kapag dumating kayo is 8. So, ayun. Papasok pa rin kayo ng 7 pag pre-duty. Pero yung galaw nyo technically dapat 8 pa magsa-start. Pero usually kapag may table na ulit or CS pag NICU kayo, ayun, mag-uutos na sila agad na mag-catch na kayo ng baby pag pre. So, AM duty naman, ito lang, AM duty and PM duty, sila lang yung 12 hours, 7 to 7. So, pwedeng ward, pwedeng NICU. Nung time namin kasi, walang NICU duty. So, kapag ward duty ka, ikaw din ang NICU. Pero since may pre-duty at pseudo duty, kilos ka lang na double post, 5 to 7 p.m. pag AM duty. Tapos, pag PM duty ka, wala kang choice, double post ka talaga. Ward and NICU. ER, dati hindi sila nagpapa-ER ng all-fo clerks. Sabi nagpa-ER ng all-fo clerks. Pero may kasama kayong MTC, sila usually yung nag-ER. Tapos pag pseudo, 8 to 5 lang din. Ito, pseudo, pag pseudo ka, 8 talaga yung pasok mo, 8 ang time in mo. Pre-duty lang yung 7. Nagets ba so far? Yung scheduling. Hello? Or masyadong... Or mag-react kayo or magsalita kayo kasi di ko kayo nakikita. Okay naman, yung pace. Hello? Okay. So, ito na yung mga posts. So, start tayo sa pre-duty. Pre-duty ward, kayo ang assigned sa mga referrals sa bawat department. Kayo rin sa initial sa radio. So, lahat ng errands na initial, referral, kayo lang gagawa nun. Basically, hindi ward duty ang gagawa unless absent kayo. Tapos, procedures, ward duty usually yung gumagawa nito. Like, kunwari, sasamahan
pakisamahan po si patient ganito. Parang ang alam ko pinaghahatian ng pre at duty. Pero may ibang pre-duty na sila yung sumasama. Ako kasi never akong nakasama sa procedures nung pre-duty ako. Pero may isang kasama na hanggang Metropolitan kasama siya for city or something. Tapos pag naman ER, ay wait, wala kasing pre-duty na ER. OPD to, sorry. So OPD, ang gagawin ng pre-duty, census lang tsaka medics. So, kunwari, magmamasyente yung PGI tsaka residents, magbibigay sila sa inyo ng maliit na papel. So, isa-census nyo lang sila, yung patients, tapos susulat nyo din yung sa medics na sina nag-examine, ganyan, ano yung diagnosis, HPI, ganon, admitting. Tapos, yun lang, sa census lang. Mag-chat din kayo sa GC na accomplished na yung tally ng census. Pag naman pre-duty NICU, ito, referrals din pag meron sa na NICU patient. Tapos, CS and NSD catch. So, kayo yung technically parang NICU duty kasi nga walang totally NICU duty. So, kayo ang magka-catch ng mga baby. Tapos, initials. Pero, pag pseudo naman na NICU, same lang din ng trabaho. Ganun. Hati kayo kasi, sabay-sabay nanganganak ang mga people. Okay. So, pseudo muna tayo. Mamaya na yung duty. Pag pseudo naman na ward, walang pseudo ER and pseudo OPD. So, ano lang tayo, ward and NICU. Pag pseudo ward, ikaw lang yung tagagawa ng paperworks, backlogs, ganyan. Pag may hindi na gawang long history, ito yung LH. Long history, kasi every time na may admit na patient, gagawa kayo ng long history. Naka-template naman. Sasend ko na lang din kila May or sa inyong lahat kung ano yung files. Tapos, i-fill up nyo lang yan. Naka-template naman siya. History from medics kapag bagong admitted yung patient. Pag hindi, dun sa medics 1, kung aware kayo dun sa tala na medics, aware naman yung iba sa inyo. Yun yung gagamitin nyo yung claims control kinemer para makita nyo yung mga discharge na patients. Tapos dun nyo check yung history nila para magawa nyo yung LH. Tapos Z-score, may paper din yun, tsaka CPG na paper. Yun lang yung trabaho ng pseudo, basically. Tapos, pag ward, pag NICU naman, kayo, taga-catch din kapag maraming nanganganak, ganun. Hati kayo ng pre. Tapos, newborn screening, may explain ko, may pictures naman dito. Basically, tutulungan nyo lang yung residents na magsulat sa logbooks, ganyan, tsaka dun sa NBS strip ng details nung inyong newborn screening na baby. Ayan, may tanong ba so far? Ay, joke lang, duty pa pala, sorry. No, wala na ako agad. Pag duty post naman, sorry. Ward post, Richmond, kada may bagong admission. So, sa main GC, mag-chat yung mga tao sa ER, yung MO4s, usually ang nandun. Magsisend sila ng picture ng medics na admitting history. Ibig sabihin, i-aakyat yon from ER, i-admit. Tapos, kapag kasend nila, isusulat nyo sa whiteboard na yung name, age, tsaka sex, tas anong diagnosis, kung ba't siya i-admit. Tapos, gagawan nyo ng Richmond. Papakita ko na mamaya yung paper. Pero basically, ang ilalagay lang doon kasi is yung patient details, tsaka HPI. Yan lang, tsaka PE. Yung mga template lang din yun. Yung vital signs, tapos yung mga maikli lang na AS, PPC, mga gano'n, no clads, clear breath sounds, ganyan. Tapos, monitoring pag lang may pinapa-VS na pasyente pag toxic. Pero, hindi masyadong ginagawa. Yun, chat nyo lang din sa GC. Tapos, extractions and GT insertions, tsaka yung procedures din, sasamahan nyo din yung mga patient, ganyan. Extractions mostly nagagawa naman to sa duty sa ward, pero NGT never namin na-experience sa ward. Kapag naman duty ka sa ER,
mamaya mas detail dito. Ang usually na ginagawa kasi dito sa ER, namamasyente lang. Like, pag na-list na for pedia yung patient, lalabasin mo na siya, tapos weight and height. Tapos, interviewin mo din, mother, bakit kayo nagpa-ER, ganyan, usual. Tapos, i-refer nyo sa MO4 sa loob. Pag naman NICU duty, the usual na ginagawa ng catch pa rin at saka pag may extractions. Pero never din naman nagpa-extract sa amin sila, doc, sa NICU. Sila na usually. Tapos, VS monitoring pag may toxic na patient. Kagaya nung meron akong nag-code na patient sa NICU. So, pina Q15, mga ganun lang. So, ayun. Okay. Attendance ulit. So, ito lang yung sa GC. Bali, PGI leader yung nag-chat nito. Yan to lang. Chat lang niya kung sino duty. So, ayan. Kaya nito, NICU duty sa AM wala. Tapos, sa PM din wala. So, ang gagalaw lang talaga sa NICU ng 7 to 5 is free. Or 8 to 5 is free. Tsaka yung pseudo. So, ayan. Ito pala. Pre-duty, ito sa OPD. So, ayan, clerk for DCI lang tayo, tsaka census. Ang PGI yung namamasyente dyan. Tapos, ay referrals din pala ang OPD. So, kapag may patient tayo na meron ding kailangang i-refer sa iba, may symptoms na nakita, ganyan, refer to surgery. Usually, ENT, OFTA ang nire-refer natin. Kasi may problema din sa mga lalamunan nila, clearance din sa ibang department. So, gagawa tayo ng consultation sheet kapag referrals. So, lagay nyo lang sa likod, so, anong details ng patient, tapos bakit nyo nire-refer. So, ang P lang sa SOAP is for referral to ENT for further evaluation and management. Tapos may schedule pala na ito. Pag well baby, every Wednesday and Friday. Tapos sick baby, Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday and Friday. Tapos may time. So, yan. Hindi naman natin masyadong pinapansin mga yan since taga-ano lang tayo. Taga-type. So, ito yung copy ng itsura ng census. Naka-Excel. May link na lang. Isasend ko na lang lahat ng links and everything. Pero nandito din naman sa file. So, ayan. Nalagay mo ng patient name, birthday, age. Ayan, tapos, usually din na namin nilalagay yung mga ibang details. Ano lang, birthday, age, tapos sex, tsaka yung drop down, yung address. Tapos, chief complaint, tapos assessment plan. Dito sa gilid kasi may iba pang details. Di na namin nilalagyan. Anyway. Tapos, ito yung tally sa census. So, sasend lang din yan sa main GC. Usually, PGI sa ibang group. Pero, ewan ko kung bakit, nung ako yung JI sa OPD, ako lagi yung pinagsisend ng tally. Ako nagtatally. Pero sa ibang team, PGI. So, ayun. Ayan. Ito, ER. Sige. Hindi tayo masyadong pinag-ER dati, pero ewan ko ba, suking-suking yung team ko, lagi din ako nasa ER. So, ayan, vital signs di masyado. Ano lang, eme-eme. Tapos, pero hindi yung temp. Temp lang yung pinaka-importante sa vital signs. Tsaka height and weight. Yan. Tapos, BP, eme-eme lang talaga. Unless sabihin nila, Doc, paki-BP, ganyan. So, ang pala dito, thermometer na gamit, auxiliary lang. So, yun yung dalahin nyo, ha? Tapos, brief history. So, kapag may pasyente na for ER, na for pedia, lalabasin nyo na weight and height. Tapos, interview nyo na rin. So, dami na, usual. Bakit po kayo pumunta dito? Tapos, kumari, abdominal pain, kapakapain nyo na din yung tiyan, ganyan, kahit nasa labas pa. Sige, mother, sakit yung tiyan niya, patingin saan banda, mga ganun. Tapos, refer nyo na sa loob. Tapos, pag sinabi nila, sige, papasukin mo na. So, check niya. Tapos, minsan, na niya sa'yo. Kunwari, masakit siya, nagsusuka, swero mo na. Ikaw na yung magsiswero.
ano tayo dito, Anliswero. Tapos, catch. Yun na yung ginagawa namin kapag kasi below 1 year old, ikaw talaga ang extract tsaka magsiswero. Tapos, kapag above 1 year old, pag sinabi din sa'yo ng MO4 na ikaw na magswero, ikaw na kumuha, ikaw na. Pero pag malalaki yung kaya na mag-intay, pinapaano sa Ventec, nire-request na lang. So, ayun. Penlight is a must-have. Ang bilhin nyo kung kaya pang bumili is yung energizer na penlight. Kasi para na rin siyang vein finder. So, very helpful siya sa paghanap pag magsiswero ka. So, ayun. Yun lang naman ginagawa. Itong admission bundle, sila na yung gumagawa nito. Tsaka census kapag ka PM ka lang, PM duties. Census ng AM din naman ginagawa. So, medyo tedious yung census ng ER. Hindi naman. Pero, tally lang din. Tsaka may paper pa na separate na kukunin nyo sa nurse. Ayun. Di ko alam kung may sample pala dito. Pero, sige. Hanap na lang ako if may picture ako. Sasend ko na lang kay Mai or kina Erica. Ayan. May tanong so far, dun sa OPD tsaka ER. At sa mga pinagsasabi ko. Wala naman. Thank you. Okay, okay. Ayan, yung census din. Parang OPD lang yung chat. Ayan. Tapos, ito pala, rat naman. So, pili lang technically yung sinasabi nila. Basta inuutos lang nila na ipakirat nga tong patient na to pag cough and colds yung so, kailangan pag hindi busy yung mga nurse natin doon, paprint nyo na agad para hindi kayo mag-iintay ng matagal. Tapos kayo magsaswab ng patient. May mga kit naman doon sa ER. Tapos, yun naman yung rat. Tapos kung positive or negative, bawal yung ano lang plus sign. Tsaka rat positive rat kit nyo yung uh, kit. Sorry na.
rin. Yung sa may pa-right side niya bago kayo, di ba paglabas nyo ng LF, kakaliwa kayo para pumunta ng West Wing. Pero pag diniretso nyo lang doon, doon yung North Wing. Tapos paglabas nyo naman ng LF, pa-right Pico, may ramp sa West Wing part. So, doon yung... Okay, wait. Ngayon ba, choppy pa rin ako? Ay, hindi. Pero pagka ano, nawawala-wala siya. Hello? Sorry. Umulan kasi. Nag-choppy. Wait lang. Okay na ba yung audio ko or choppy pa rin ako? Okay na. Okay, okay. Wait. Saan ako naputol kanina? Sorry, may hindi ba kayo naintindihan kanina? Hello? Okay. Ito. Ito. Okay.
Okay. So, yung rat lang naman, ayun nga, may pagka inutos nila, Doc, tayo yung magsaswab, ganyan. Tapos, pagka-swab natin, yung request form, yung nurses yung magpiprint. So, hingin natin sa mga nurse, ganyan. Tapos, pagka may result na pagka-swab natin, didikit lang natin sa prescription pad. Tapos, lalagay yung details sa prescription pad. Yung name, age, date, ganyan. Tapos, susulat nyo kung negative or positive. Yung buong negative word, tsaka positive word. Bawal yung sign lang. Tapos, papatrodat nyo yung prescription pad na may nakadikit na result, tsaka yung kit mismo. Tapos, sasubmit nyo yun sa lab. Pero after na ng shift mo, pag akyat ka na sa second floor. Kasi, dun mo siya isasubmit na lab. Okay, clear ba ako? Or choppy ulit? Okay, ayan. So, ito, yung sa ward naman, yung gaya lang din nung in-explain ko kanina. Except na yung PM duty nga pala, gagawa ng floor plan. So, ito yung floor plan. Kasi yung West Wing, dito yung pedia office. So, paglabas nyo ng ELEV, kaliwa kayo, yun na yung West Wing. Tapos sa dulo, nun yung office, di ba? Tapos bago kayo makarating dun sa office, may parang ramp paakyat sa right side. Dun yung Pico. Tapos, yung North Wing, bale, pagkalabas nyong ELEV, hindi kayo kakaliwa pa West Wing, dire-diretso kayo, dun yung North Wing. Sa may pa ISO na side. Tsaka yun yung dialysis area. Tapos yung south wing naman, paglabas nyo ng ELEV, sa right side kayo pupunta. Sa may, paglabas nyo kasi ng ELEV, tanaw nyo naman yung hagdanan. So, sa right side nun, yung sa may hagdanan, dire-diretso kayo dun. Nandun yung south wing. Tapos, ang ginagawa ko, 5 a.m., pag walang, kasi syempre, PM duty, double post. So, ang tambayan mo talaga, nasa Nico ka lang. Makakapag-intay yung ward errands, pero pag biglang may nanganak, kailangan nandun ka sa Nico. Kasi dun din yung LRDR. Tapos, edi pag walang nanganak, nagpo-floor plan na ako ng 5 a.m. Bale, binibisita ko lang yung mga nurse station. Tapos tinitingnan ko kung sino-sino yung admitted na pedia patients. Kasi yung North Wing, may kahalo tayo dyan na iwang patients. Kasi ito yung usually mga ISO, yung mga nag-GRAT positive, ganyan. Dyan nila ina-admit sa West Wing, dun sa may pedia office. Pero kapag kunwari COVID positive, nasa North Wing. Yung ISO lang natin sa West Wing, mga TB, ganun. Katabi yun ng tambayan ng mga pseudo at at ng ward duty kasi dun lang tayo sa labas ng office tumatambay sa initan. Ayun pala, pro tip, magdala kayo wag nyo kakalimutan magdala ng fan. Kung kaya nyo yung malaki na fan, dalhin nyo, saksak nyo dun kasi ang init talaga sa ward. Tapos, yun, tinitingnan ko na yung nurse station, nililista ko na yung mga pasyenteng naka-admit. Tapos pag mga bandang 6 to 7, check ko ulit kasi baka mamaya naakyat na yung bagong admitted sa baba, ganyan. Madadagdag na sila sa rooms. Tapos yung may A, yun yung bagong admitted dun sa time mo. Dun sa 24 hours na duty. Kasi syempre PM duty, 7 PM kayo papasok. Pero syempre, i-note nyo yung nasa whiteboard na mga nilista na admitted nung 7 AM bago kayo pumasok. Kasi ina-note nyo siya na A, sila yung bagong admissions. Ayan. Choppy pa ba ako? Hindi. Hindi na. Okay. So, ayan yung example Example nung sa nurse station. So, dyan titingnan kung sino yung patient sa bawat room. So, yan, may ISO tayo. Ito yung Richmond. So, pagka may sinend na from ER na medics picture na a-admitin, ganyan, for admission,
open yung medics, tapos copy lang, lagay nyo lang name, address, hospital number, birthday, yung details ng patient. Tapos, ang lalagyan lang natin, admitting diagnosis, bakit siya in-admit, date of admission, tapos HPI, chief complaint. Yung working tsaka final, leave it blank. Anong date siya na-admit. So, lalagay nyo lang. Tapos ito, syempre, importante yung weight and height. Ayan. Tapos, huwag nyo namang i-eme-eme to. Double check nyo din sa medics kung ano yung findings niya. Pero usually kasi nagkakatalo lang kung may retractions, mayroon siyang crackles, wheezes, mga ganun. Tapos, abdomen, ganyan. Kung masakit yung tiyan yung complaint, ganyan. Syempre, lagay nyo naman. Tapos, minsan, may nakalagay na mga sunken eyeballs, pag mga dehydration, AGE yung diagnosis, note nyo na lang din dun after ng PPC. Kunwari, sunken eyeballs, ganyan. Yun lang. Tapos, piprint nyo to agad pagka ward duty kayo. Kasi, hinihingi yan agad ng resi. So, kapag may bagong admission, gawin nyo na agad pag walang errands. Tapos, iwan nyo lang sa table or bigay nyo na agad kina doc kung sino nandun sa office. Ito yung whiteboard. Nandun siya sa office. So, ganyan. Pagka may sinend na picture, sulat nyo lang agad. Yan. Name, age, sex, tsaka yung diagnosis. Tapos, kapag census din. Though usually hindi naman nila dinadouble check. Pero kasi paranoid kami. Well, ako. Hindi ko alam yung iba. Kasi pag ako yung ward duty, sinesensus ko sila. Para lang sure na wala tayong palyang trabaho. Ganun. Tapos ito, wait lang. Ayan, census. Adolescent, never namin nagamit. Isang census link lang yung ginagamit ko. So, yung basta ito lang. Hindi na namin hinihiwalay yung adolescent. Ayan. So, ito yung medics 1. So, dyan. Ito naman, usually hindi namin ginagamit medics 1 kapag newly admission. Tsaka sila lang yung nagsusulat dyan. Hindi naman tayo nag-add ng anything unless tayo ay OPD or ER. Pero yung medics 2 yung gamit. Tsaka NICU. Ito, yung sa ward, tracker, naggaganto kami para hindi kami malito. So, check mo lang kung nagawa mo na sa newly admitted patients. Yung long history, yan yung usually nababaclogs kasi nga matagal. Well, template naman pero ewan ko ba. Natatambak talaga siya. Z-score, CPG. CPG piling mga diagnosis lang. CPG gagawa niya pag diagnosis niya ay PCAP, Pediatric Community Acquired Pneumonia, AGE, tapos bronchial asthma, neonatal sepsis, tsaka dengue, I think. Yan. Tapos, the rest naman wala. So, ayan. Tapos, naggagawa kami ng accomplished tasks ng errands para just in case, may hanapin sila, doc. May proof kang ginawa mo siya or lalo na pag referrals, ganyan. Tapos, wag nyo kalimutang hingin sino yung nireferan, anong name nung pinag-referan nyo. Kasi tinatanong nila, sino nag-receive ng referral mo, ganyan. Though may logbook, minsan kasi pirma lang yung nilalagay dun sa logbook, walang trodat. So, di mo alam sinong doktor to, ganyan. So, tanongin nyo na lang din para sure pag tinanong. Ganyan. Ito yung template ng long history. Ayan. Yan, template lang siya. So, ang susulat nyo lang talaga details, ganyan. Tapos, history. Usually naman, check lang yan. Ganyan. Tapos ito, huwag nyo dadayain yung informant, lalo na pag nasa ward pa yung pasyente or ang strategy kasi namin yan, since duty team, kapag duty team namin, syempre may ER, PGI kami, or ako yung ER, ganyan. In-interview na namin, tatanungin namin yung name, initial ng ng informant ng bata. Tapos, tinatanong ko na rin, ilang taon po yung nanay nito, anong trabaho, anong natapos, ganyan. Para mabilis na yung trabaho ng ward. Sisend mo na ng details para magawa na ng ward yung
ng history. Kasi nagagalit sila, Dok, yung mga natambak na backlogs. Same nang nilalagay, wag niyo, lalo na pag backlogs ng pseudo Kasi binibigay yan bundles ng charts ng mga nakauwi na patient. Titingnan nyo na lang yung cover sheet kung anong initials ng magulang, ha? Wag nyo pare-paras yung, kasi may nagalit sila, Dok, sa amin na well, hindi ako, pero ayun. Kasi puro JD, JD, JD. Lahat ng pasyente, JD yung mother. So, wag nyo naman gawin yun. Check nyo yung cover sheet kung anong initials talaga nung magulang. Kasi nandun naman. Ang pwede nyo lang i-eme-eme sa mga nakauwi na is yung edad, tsaka yung mga educational attainment, anong occupation, mga ganun. So, yan lang naman yung bundle. Nasa PC naman yan ng office sa Pedro, tsaka send na lang ako ng PDF. Tapos, ayan. 5 pages kasi yun. Ayan. Shopee pa rin ba ako? Sorry kasi umuulan na. Sabihan nyo lang ako pag Shopee. Tapos ito yung Z-score. Tapos, ayan lang. Tingnan nyo lang naman yung weight, height, tsaka BMI nung patient sa medics. Tapos, compute nyo, download nyo tong app na to. App to na sa phone. Kailangan nyo yan. Para mabilis ang buhay nyo. Download nyo na agad. Egyptian chart. Tapos, lagyan nyo lang details. Tapos, siya na yung interpret for you. Tapos, check lang kayo, ganyan. Minsan, yung papel na printed doon, malabo. So, sinusulat na lang namin dito sa baba. Tapos, ayan. Tapos, bigay nyo lang din kala, Doc. Tapos, yan pala, pagka pseudo kasi mga backlogs na ganyan, di ba? Papatrodat nyo yan kila, Doc, sa mga resi first year. Tapos, kapag newly admitted, usually, depende kung pwede nyo na ipatrodat pag natapos nyo na yung admissions nyo for the day na fresh. Pwede naman. Pero yung iba, insert lang sa chart kasi nga, naman yan, i-check naman agad ng resi pag pauwi na. So, matotrodatan din nila yan after. Ayan. Yung freshman lang yung talagang agad ipapasa. Tapos ito yung tambayan natin sa labas ng office. So, may tables dyan na nandun yung mga, hindi na ganito yung itsura niya, pero may tables na nandun yung mga files. So, ito lang yung, yung mga kailangan ng CPG. So, may mga nandun naman siya. Medyo magulo na nga lang, halo-halo na siya. Pero yan, pag yan yung diagnosis, automatic CPG. Ayan. Ay, wala pala akong sample na CPG. Pero ang ginagawa lang kasi sa CPG, checklist lang din yun kung ano yung symptoms ng patient. Tapos, may nakalagay doon tests na requested. So, nakalagay doon CBC. Tapos, yung next na column, parang date. Ang gagawin nyo lang doon, basically, check nyo medics. Usually naman kung kailan na-admit yung patient, yun yung day na nirequestan din siya ng labs. So, same day lang yung lalagay nyo. Bali, lalagyan nyo lang siya ng date. So, CBC when? Lagay nyo lang, May 5, ganun. But 26. Kailan next, nirequest yung x-ray, ganun lang. Yun lang naman ang laman ng CPG. Okay. Ito lang ulit yun. Okay, Nico na tayo. Sorry, ang haba. Ang dami kasi yung ganap sa pedya. Buhay pa ba kayo? Hello? Okay pa ba yung audio ko? Okay, thank you. So, sa Nico, ayan, be on the lookout sa GC. Kasi, tsaka, maging, kayo, ang tawag dito, mabilis kayong maka-sense ng sa Nico. Kasi minsan, di mo talaga malalaman, may naka-table na pala, may nagbe-baby out na pala, may CCS pala. Minsan din nila sinasabi sa GC. Minsan huling-huli din yung OB-pedia GC. Wala silang sinasabihan doon. Bigla na lang, ay, may CS doon. Tapos tatakbo ka doon, cutting na, tapos tatawagan mo na yung residente mo kasi kailangan every CS may resident. NSD lang tayo pinag-iisa. Tapos, ayan. So, kapag nasa CS ka, check mo kung meron na nitong bed. Nalagyan ng baby, meron ng, yung pad. Ano ko yung tawag? Sorry, naglalag na yung utak ko. Merong mga gamit. May lamp din. Tsaka, ready yung oxygen lagi.
So, double check nyo yung mga gamit doon. Meron siyang parang mini toolbox organizer pala na nandun na yung mga gamit. So, check nyo, may nakadikit doon na checklist. Tapos pag may kulang, ask nyo na agad sa nurse na, ma'am, pahingi po ng ganito, wala po kasi dito. Tapos, double check nyo lagi kung gumagana yung suction machine. Tapos, ayun. Pray for the best na hindi nyo magamit. Ganun. So, tsaka yung weighing scale. Para dapat prepared yan sa CS. Tapos, kapag yung sa Nico rotators na GC, magsisend kayo lagi kung may CS ng respectfully relaying patient ganito, ano yung diagnosis ng mother. Minsan ang bagal talaga ng OB. So, hiramin nyo na lang yung chart ng dun sa OR, ganyan. Naman, pero po, picturean ko lang po yung chart ni mother para masend nyo lang na G1P1 to or ay G1P0, kung ano mang OB score niya, tsaka kung ilang weeks na siya, ganyan. Yung alam nyo na, sa OB, ilang pregnancy uterine, ganyan, ilang weeks AOG, ganyan. Tsaka bakit siya isi-CS? Kailangan, ito, may sample pala. Ayan. So, yan. Kailangan ganyan yung isa-send nyo sa kanila. Build into main OR. Kasi yung main OR, yun yung kasama yung surgery. Tapos, meron din tayong OR room sa LRDR, sa NICU. So, ayan. Pag main OR, dun yung sa may surgery OR complex. Kapag ka LRDR OR, dun lang yun sa may NICU. So, pagkasan nyo yan, update nyo lang kung na-induct na ba, inducting ba, yung ANES, prepping na, tas cutting na. Itong updates nyo, yung tipong tatayo pa lang yung residente para i-prep, isend nyo na prepping. Kasi minsan wala kayong kasamang resi sa NICU, tatakbo pa yan. Dapat cutting nandun na sila. So, kapag ang ginagawa ko, kapag nakita kong magpe-prayer na sila ng OR at hahawakan na yung suction, isasend ko na cutting na kahit hindi pa nakikukat. Kasi tatakbo pa yung resis mo. So, kailangan nandun na sila. So, ayan, update lang. Ito pala yung details ng equipment. Di ko na isa-isahin, basahin nyo na lang mamaya. So, ayan. Di naman natin ito ginagawa sa whiteboard. Sila, mga nurses na yan, nagsulat tsaka midwife. Tapos, swerte nyo kapag may student nurses. Ayan, ask kayo ng help. Pero, antrops kasi, tayo din yung gagawa kasi magbaballards din tayo, tsaka upgar, ganyan. Pero minsan, tumutulong student nurses kasi tinuturuan din sila mag-antrop. So, ang ginagawa na lang namin, pag kailangan kami na lang, sabihin lang namin, ma'am, patulong na lang magsulat dun sa whiteboard ng antrops ni patient, ganyan. Tapos, ito, DCI, pagka meron na si baby, i-copy-paste nyo lang yung diagnosis. Kasi pagka na-in naman na sila sa system, yung mga baby, may nakalagay na initial diagnosis. Yung mga live term, baby girl, ganyan, delivered via ganito, ganyan. Copy-paste nyo lang sa HPI. Pero lalagyan nyo yung HPI ng born to example, 35-year-old mother, G2P1, tapos no maternal illnesses, ganyan. Tapos NICU Master Census. Lagay nyo din siya. So, ito example nung whiteboard sa LRDR. So, yan. Sila, ma'am na yung nagsusulat dito sa side na to. Tayo minsan dito sa antrops. Tapos ito, i-update nyo lang sa GC din na si patient canlas po, si mother, NSD po siya, rooming in lang. Wala siyang ganap sa buhay, kumbaga. Wala siyang comorbids. Pag high-risk rooming in, yung mga may comorbids, ganyan. Diabetic si mother, may syphilis si mother, Hep B, ganyan. NICU naman kapag talagang hindi umiyak si baby, nagko-consider tayo ng neonatal sepsis or pneumonia, i-admit yan sa NICU. Ayan. Ito yung baby bundle. So, accommodation sleep. Ang sinusulatan natin, ito. Yung mga yan. Tapos, kapag high risk yung patient or NICU, gagawa tayo ng TPC. So, treatment plan, problem list, tsaka consent form. Tsaka CPG if
sepsis, neonatal sepsis or pneumonia. Ito, ayan. Example ito yung admission slip. So, lalagay mo lang yung outcome ni baby. Ayan. Ayan. Kasi usually, bibigay naman sa'yo, may sulat na tong, patient details. Ano na lang, yung outcome. Tapos, papatrodat niya sa resi. Tapos, wag niyo susulatan yung time admitted. Nurses yung magsusulat. Kasi, baka ma-demerit kayo. Kapag may sulat nang binigay sa inyo, pwede na namang i-explain kila Doc na, Doc, may sulat na po nung binigay sa akin yung lalo na pag isasan nyo din sa GC kasi may isang MO4 na tinotopak lang siyang mandimerit bigla. So, ayun. Pag natsambahan kayo, ayun. So, nag-warning na kasi siya dyan about sa time. Tapos, kung high risk, lagay nyo lang HRRI, ganyan. Nico po, non-septic or septic, ganyan. Tanong nyo na lang kay Doc. Tapos ito, Apgar, tsaka Ballards. Ayan. Tuturuan naman kayo nila, Doc, kung paano mag-Ballards if hindi pa kayo nag-pedya. Pero kung nag-pedya na kayo, kaya nyo na yan. Tsaka Apgar. Usually, default naman, Apgar 8-9. Forever. Tapos growth chart. Ang importante lang dito yung weight. So, dito nyo unang gagawin para malaman nyo kung siya, LGA, AGA, or small. Tapos ito din. Bali, ang pinipicturean lang natin na isasend sa GC ay itong outcome, yung admission slip, yung yung may description ng organs ng baby, ganyan, appearance, ganyan, PE. Tapos, maternal data sheet. Ito. Ayan. So, ang ginagawa ko pag may CS na natunugan ko na nasa LRDR at hindi pa naman siya ipapasok sa OR, ni-interview ko na. Kahit naka-bundle, may bibigay sa yung bundle na may maternal data sheet, sinisingit ko na lang yung extra sheet ko na nasulatan ko. Tapos, make sure na complete yung details sa maternal data sheet. Yung address, wag niyong lalagay lang na city, Tondo, ganyan, or Caloocan. Kompleto dapat. Tapos, pag hindi nila maalala yung ibang details, check nyo na lang Medics 1. Kasi nandun naman yung information ng patients. Tsaka labs. Pag wala pa siyang labs, lagyan nyo na lang ng fishbone. Ganyan. Tapos, ayan. Tapos, ito yung fall, risk of fall, ganyan. Chine-checkan lang natin yung itong site na to. Yung first column. Nakatabi for less than 3 years old kasi baby. Anong sepsis? With ito, Jerry, chachokin na ba ako ulit? Hello? Sorry na, saan ako nag-choppy, saan ako nawala, or ano yung hindi nyo naintindihan? Lumakas kasi yung ulan. Hello? Hello? Okay, yung fall risk. Okay, okay na ba ako? Narinig na ba ako? Or choppy pa rin? Clear na, clear. Okay. So, yung sa fall risk naman, wait, zoom in ko nga.
Ang gagawin lang natin, checkan lang itong column na kadikit lang nung numbers, yun lang talaga. Tapos, usually, for yung start kasi less than 3 years old, kasi baby. Tapos, yung sex, male or female. Tapos, sa diagnosis, others. Tapos, cognitive impairment, not aware, number 3. Tapos, history of falls, yung 4 with history kasi baby siya. Tapos yung had surgery, 1, more than 48 hours or none, kasi none naman. Tapos other medications, none din yung 1. So ang total lang dyan, pag female, 15, tapos pag male, 16. Ayun. Choppy ba or okay na? Okay na. Okay. Thank you. Lapit na, lapit na. So, ito yung TPC na kapag ka high risk or NICU patient yung baby. Tapos kapag may comorbids yung mother. Ayan, ito mahingi naman natin to sa nurse, sa nurses. Sila magbibigay or midwife. Kasi hingi ka lang sabihin, ma'am, pero pingi po ng TPC kasi high risk po si baby. So, lalagay mo lang din details ni baby. So, name niya. Tapos yung assessment is yung outcome din. So, life-term baby, ganun, ganyan. Tapos, usually, diagnostic plans. CBC with PC, tapos kung ano sabihin ni doc na papadagdag. Yun lang. Pero yung default is CBC lang, tsaka RBS monitoring. Tapos, therapeutic plans, breastfeeding with good suck, ganyan. Tapos, discharge, advice, others, none. Yung nilalagay ko dito, none. Tapos, dun sa problem list, ililista mo lang, number 1, kunwari, low birth weight or small for gestational age or large, lalagay mo lang, number 1, date nung kailan siya pinanganak, kailan mo nakita, tapos lagay mo lang, large for gestational age, kaya small for gestational age, very low birth weight or low birth weight, tapos kunwari, diabetic yung mother, infant of diabetic mother, kaya syphilis reactive, to consider congenital syphilis, ganyan. Lagay mo lang doon, tapos papatrodat mo din yan kila doc. Tapos ito, trodat lang naman yung consent. Sila ma'am nurse na yung magpapasign yan sa patient. Pero ang sinusulatan lang natin is yung problem list tsaka treatment plan. Tapos trodat lang nila doc. So, ayan. Kapag PM duty ka ulit, bukod sa floor plan ng ward, sasend mo din yung sa NICU. So, yun din, same lang. Check mo lang nurse station. Tapos, check mo kung alin yung may mga Z na stamp. Yun sila yung lalagay mo ng Z. Tapos pag, yung asterisk kasi, nire-reply lang yun nila doc na MO4. Sasabihin lang nila sa'yo, pakilagyan ng asterisk yung patient ganito. Tapos yung mga walang Z, kasi nakalagay nga siya sa nurse station, di ba? Yung parang picture kanina, nakalagay sa wall, ganyan. Pag walang Z na stamp, automatic pipicturean nyo yung cover sheet ng chart nila. Hanapin nyo na yung chart. Tapos, sasend nyo sa GC na here are the cover sheets of patients without Z-bed or walang Z na tatak. Tapos, itong high-risk rooming in or rooming in patients, naka-admit to kasama ni mother sa OB ward. So, pupunta kayo ng OB ward, nurse station, para tingnan kung sino yung mga nandun. Tapos, ililista nyo din sila. Dun sa census. So, yun. Ayun. Tapos, ito mga tips lang. Ayan. Kunin nyo sa nurse station. Ito. So, bali, ayan na, may Z naman kung sino yung mga Z-ben. Tapos, ito yung sa, hindi ganito pero baka to sa OB ward. Pero hindi na ganito yung itsura nila. Pero, ayan, check nyo din. Distance. Ayan, ito yung GC ng OBpedia. Yan lang naman sisend nyo sa kanila na may trodat nyo. Minsan mga atat yung mga tao dyan sa GC na yun, sa mga OB.
Kala mo di mo na, pero kasi ang ginagawa namin, pagkapanganak, tapos meron na kaming outcome na wala pang TRODAT, sinasabi na namin sa resident ng OB na, Doc, magre-relay lang po kaming outcome ni patient ganito, okay na. Eh, kaso atat pa rin yung ibang interns, PGI, tsaka clerk sa GC na yan. So, hinanap nila. Tapos, di na lang namin pinapansin hanggat wala pang pirma ni Doc. Kasi anong gagawin? Di naman kami pwede mag-reply basta-basta din na wala pa po, Doc. Ganun. Basta, hayaan nyo lang sila maghintay. Ayan. Sabi ko na yan. Before sending, kailangan may sign. Usually naman, nalalapitan kami ng mga clerks lang. Uy, may outcome ka na ba ganyan? Sabihin mo na lang, kaysa mag-send ka ng doble-doble na wala pang pirma dun sa newborn screening sa Sudo to usually. Sudo Nico. So, ang errands lang, sorry, ang dami talagang ganap sa Wikipedia. Ano to? Ang ganap dito, tatawagin ka nila para kunin lang yung mga gamit sa office. Yung isang logbook ng PhilHealth na NBS, kulay green yun. Tsaka yung tackle box. Nandun kasi yung mga NBS strip. Tapos, pagka nakuha mo na, utusan ka lang nila, Doc, magsulat ng details. So, ito, makukuha mo to sa Nico Master List. Kaya importante na pag mag-interview kayo ng mother sa, maternal data sheet, kompleto yung address. Kasi ano isusulat niya dito, di ba? Magagalit sila, Doc, na nabotas lang yung nakalagay dun sa census. Eh, hahanapin din nila yun pag magsusulat sa NBS strip. Tsaka yung cellphone number, ganyan. So, ang default dito is itong kinokompleto to eh. Hindi ko alam bakit TMC lang dito. Pero Tondo, Medical Center, tapos hospital place of birth, ang nilalagay lang namin dito default is Angeles. Hindi ko alam bakit De La Cruz dito. Tapos, Doctor 1, yung sinusulat namin dito 1. Tapos, ito default na number. Tapos ito, makukuha nyo to sa Nico Master List. Ayan. Tsaka ito. Itong address, pag wala sa Nico Master List, double check nyo sa Medics 1. Kaya kompletuhin nyo na sa Master List para di kayo nahirapan. Tapos lalagay nyo pala dito yung name ulit. Ulitin nyo lang dito sa gilid. Tapos date. Ideally may date kung kailan nyo gagawin yung newborn screening. Tapos, pipilasin yung strips, tapos papasa nyo sa PhilHealth sa first floor. Ito yung Nico Master List. So, bawat catch, lalagay nyo na yung baby out time, date, ganyan. Kung high risk, yung rooming in lang, Nico, ganyan. Last name ni baby, tsaka first name ni mother. Tapos, hospital number, kung tamad ka, hindi mo lalagyan. Pero, yun. Ako kasi kompleto. Tapos, gender, kung cephalic. Ang tricky lang dito pag twins. So, tanongin niyo yung OB. Kasi minsan din nila nalalagay dun sa diagnosis ni mother sa OB. Kung sino yung cephalic nilabas, sino yung transverse, ganyan. Pag twins, tatanungin niyo yung OB. Para malagay niyo siya ng tama dito. Tapos yan. Kung NSD or CS, bakit CS, Apgar, Ballards, lahat ng anthrops, address, number ni mother, tsaka outcome. Outcome ni baby. Ayan. Yun lang, I think. Tapos itong mga medics account na gagamitin nyo. Usually ang bunot is si Doc July. Ito kasi madaling tandaan. Pero pag ER duty kayo, kung sino yung ER MO4 nyo, nakasama or resident, account nila, tanungin nyo na lang. Kasi bawal gumamit ng ibang medics na magbibigay ng order sa pasyente na re-requestan nyo ng ganito. So, ito pagka, for checking lang ng details sa medics, pwede naman. Doc July yung usually namin ginagamit ito. Tapos, nandito rin yung mga links ng census, ng everything. Ito kasing G-Drive na to, di ko alam kung mag-work pa kasi nitong time namin, gray team din na email G-Drive yung gamit namin. Kaso nilog out kami bigla in the middle of, parang nung isang araw.
Kasi may gumamit sa amin, hindi ko alam kung sino. Basta bigla na lang in the middle of the shift na log out kaming lahat. Hindi ko alam bakit. So, ayun. Hindi ko na share. So, magsisend na lang ako ng sample na meron ako sa laptop. At saka meron naman sa PC ng mga kailangan. Pero, gumawa na lang kayo ng sarili nyong Gmail sa PGI nyo para may magamit kayo na collective na drive. So, ito lang, nandito na din yung links ng mga gagamitin nyo. So, ER monitoring, ano to? Bale, itong website ng ER kasi monitoring site. Basta makikita nyo dyan kung sino yung mga pinapasok sa ER system para ma-gauge nyo. Ay, may pedya na. Nakalagay kasi sa gilid doon. Name ng patient, tapos chief complaint, tapos kung saan siya. ER pedya, ER IM, ER surgery, gano'n. So, makikita nyo na agad pag may pumasok. Kasi ito, Medics 1, Medics 2. Ay, ito pala yung ER monitoring, sorry. Tapos, hindi ko alam kung RIS or TRONS yung gamit for radio. Tsaka weblist. Sasend ko na lang din kay May. So, ayun lang naman ang ganap sa pedya. Ayun, thank you. May tanong ba kayo? Ayun. Wala naman. Okay. Okay, go Erica, go. Regarding lang dun sa schedule, hindi naman papasok ng Saturday, no? Like, ganun lang talaga yung ginawa nilang sked. Parang continuation lang, no? Para talagang ladder, parang ganun. Yes, yes. Okay, okay. Sa Sabado ka lang kapag PM ng Friday. Yung parang, yung kinabukasan, ganun. Okay. Pero in-note nyo yung mga ganun ha. Kasi yun yung issue sa amin ngayon na medyo unfair. Kasi kinakount, pag natinopak yung MO4, na-demerit kayo. Kahit na hindi kayo pumapasok that day, pag yung schedule nyo na kayo yung duty team doon, damay kayong lahat. Kahit Sunday yung maraming backlogs ng LH, Sunday yung admission, pero yung nakasulat doon, kayo yung duty team, kahit wala kayong pasok ng Sunday, kayo yun. So, ang strategy namin is, kung may admission ng weekend na kahit hindi kami duty that time, pero yung naka-sked is duty team namin, dino-double check namin kung may LH na, kung may kailangan. So, kung kunwari, wala namang gawa yung sudo, tas duty team namin pala, wala pang LH nung time na yun na weekend, gagawin ko na para hindi naman kami mapagalitan sa duty team na kulang-kulang yung gawa. So, ayun, nasa strategy nyo na para lang safe. Kasi ayoko magaya kayo sa aming batch na biglang naanuhan ng mass demerit. Ayun. Well, okay lang yun sa akin kasi nabawi ko na ng merit. Pero, yung iba kasi na duty team, 80 hours yung demerit nila. Ayun. Dahil sa backlogs ng LH and CPGZ score. So, ayun lang. Kasi 8 hours per chart yung ginagawang demerit. So, 80 hours sila. Yung iba, yung duty team namin masipag, 24 hours lang. Tapos nabawi ko na siya merit. So, carry bells. Ayun. Sipagan nyo na. Para di kayo ma-issue. Kasi hanggang ngayon, i-make up kayo. Go, Erica, ano yun? So, ibig sabihin, yung PGI, like for example, if may admission, ganyan-ganyan ng weekend na hindi kayo duty, is hindi rin nila yun gagawin. So, technically, magiging backlog siya. Ganun. Ganon. Kasi, noon na hindi din kami ganun. aware. Hindi kami aware na ganun pala ang sistemang kailangan. Kasi nga, we learned it the hard way. Dapat pala, duty team kasi yung minas demerit, parang as a team, kahit na yung iba doon, ER naman kami, like, bakit damay kami sa demerit? Nasa ER kami, alam nga naman gumawa kami ng LH, namamasyente kami doon, diba? So, ayun. Parang kailangan talaga pagtulungan yun na, okay, weekend, duty team tayo, tapos hindi nagawa ng
PGI or MTC clerk kasi ER lang sila. Yung sudo natin na time na Monday to Friday kung kailan man, gawin na. Para unahin nyo yung backlogs ng duty team nyo. Tapos, tsaka nyo gawin yung pinapagawang backlogs ng iba. So, ayun. At feeling ko marami kayong backlogs dahil dun sa ATRs nila. Yung ngayong weekend, Hmm? yung ngayong weekend na backlogs nila, gagawin din namin yun sa Monday if ever meron. Yung mga long story, ganyan. Siguro, pero Pasok na din kasi... sa amin yun. Siguro, pero kasi yung kasama namin MTC Clerk, sila pa rin yung kasama nyo. So, technically, yung kunwari, ngayon na duty team yata kami ngayong Saturday or kasi nung first day din namin, puro backlogs din ng April yung napunta sa amin. Kaya masama ang loob namin. Hala, daming backlogs na iniwan ng April. Tapos, tapos yung sa amin, 3 lang yung na-miss namin ng weekend. Tapos, bakit kami na-demerit? Ayun. Nag-rant bigla. Ayun lang. Kaya maging careful kayo sa work na ano. Yun, bawat admission nyo, mas mag-focus kayo dun na matapos nyo lahat ng kailangan. Yun lang. May tanong pa. Wala na. Okay. Sige. Wala na. Sisend ko na lang yung mga files na meron ako tsaka links. Although nandun naman sa PDF na finorward ko na kay Mai. So, ayun. Thank you. And good luck. God bless. Ay, ano pala? Thank you po. Magtitip Sobrang na thank you po. Oo. Thank you Isang po, kape lang. doctor. Kape, sige, copy ko. Why not? Pero ano pala, tip lang din. Wag kayo masyadong diba? Basta be on the lookout sa mga doctors, ganyan. Kasi, ayun pala, batiin nyo sila lagi. Good morning, good evening, doc, good afternoon. Kahit hindi nyo kilala na residente nyo pala sila, good afternoon, good morning na lang kayong lahat kasi sensitive ang nation, ganun. You know. Tapos, huwag kayo masyado mag-overshare and everything. Trust anyone. Charis. Go. Ano yan? Merong mahirap pag-referan doon na doctor. Like yung WOF na doctor na pagre-referan. Sa pedya mismo? Other departments. Ako kasi, hindi ako masyado nag-pre. Or nung pre ako, benign ako. So, wala akong referrals. Pero nung yung isa kong friend, at saka kasama, IM, hindi siya wolf na mahirap referan. Pero, matanong kasi siya. Si Doc Kimsey. Basta pag IM, mag-aral na kayo bago kayo mag-refer. Kasi, para kayong magki-case press. Ganon. Kasi tatanungin kayo ng patophy, bakit ganito, bakit ganyan, ganon. Endo ba yun? Di ko sure kung anong niya. Pero parang ang mga nire-refer sa kanya, hindi naman endo. Kasi ako yung isang referral ko sa IM, endo. Kasi DM1 yung patient. Wala naman tinanong sa akin kung di anong maintenance, anong iniinom niya, anong binibigay sa kanya na pang-control nung DM. Sabi ko, insulin. Tapos tinanong niya lang, anong dose? Yun lang.
tatanungin mo lang naman pasyente, "Mama, ilang dose po yung ano, sa umaga, sa gabi ng insulin ni patient?" Tapos yun, relay mo lang kay doc. So, yun, hindi ako masyadong binarog. Ang nambarog sa akin ay surgery. Isa pa yun. Wolf ang surgery, lalo na sa ER, si Doc Jojo, kasi matanong din. I mean, depende sa mood niya. Pero kasi pag pagod na siya sa ER at puro AP pa rin ang nire-refer niyo, nainis na din siya. So, ayun, minsan, nambabarog na. Ganun. Tsaka, ano ba to? OB, pag ER talaga, dun sila mahirap referan. Pero ward, okay naman yung OB. ER lang, yung sasabihin, bakit kayo magre-refer? Ganyan. Check nyo na ba yan? Ganyan. Sungit sila. Pero mas masungit pa rin ang OB tala. Ano ba? Pag pag nag-refer doon ng ER level tapos na-admit yung patient, up until ward level, referred na yun, na sila doon? Or magre-refer ka pa rin ng panibago ng ward level? Magre-refer ka pag kailangan ulit i-refer sa ward level. Iba na. Parang yung una kasi, bago mo i-akyat, i-admit, syempre paparefer na nila sa'yo. Kunwari, feeling nila AP. Or kunwari, hindi, sabihin na lang natin na ill-use, ganyan. Re-refer mo na agad sa ER level sa surgery, ganyan. Tapos papaklear. Tapos pagka tingin din nila, oo, di syempre i-admit mo yun sa pedia ward. Yun, magre-refer ka din sa pedia. Pero hindi naman same day usually. Parang after a few days, pag may nagawa ka ng ancillaries, yun, paparefer lang nila or refer back ka niya. Tapos, pagka AP naman kasi na ER at na-refer mo sa surgery, itatos mo na yan pag totoong AP, pag appendicitis. Sa kanila yun anong edad. Basta AP, itatos yun sa surgery ER level. Yun. Yun lang. May tanong pa. So, bali, basta na-refer mo siya ng ER level tapos ma-admit yung patient, on board na sila doon, yung department. Not unless may other departments ka na pagre-referan or magre-refer back ka. Oo, parang ganun. Unless Okay, talaga sige. utos din sa'yo nila, doc, na i-refer mo nga ulit to sa surgery. Kahit na-refer mo sa ER, minsan inuutos pa rin nila na refer mo lang sa surgery. Kasi baka wala pang notes sa admitting na medics. Kasi syempre, di ba, nalilipat ng ang tawag dito, record sa system. Naalis siya sa ER, tapos magiging admitted sa nurse station, ongoing patient list na siya sa medics, parang gano'n. So, minsan walang notes. So, doon papasok na, paparefer lang nila ulit. Gano'n. Okay, thank you. So, yung iba, wala na kayong tanong. If wala na, okay. Thank you. Sisend ko na lang yung ibang files. Or tanungin nyo na lang ako sa Sunday, ganyan, kung may tanong pa. Thank you, everyone. Okay, good night. Thank you. Good night.